Mga ka-Clover, alam nyo ba na ang mga malas na bagay sa loob ng bahay ay dapat na nating alisin? Sa Feng Shui, ang bawat bagay sa loob ng bahay ay may dalang enerhiya. Maaari itong magdala ng swerte o malas. Ang ilang gamit ay maaaring humadlang sa daloy ng positibong enerhiya o Qi at magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan, kasaganahan at kapayapaan ng tahanan. Ang pag-iimbak ng sirang, lumang o maling ayos ng mga bahay ay maaaring makaapekto sa pangkalahatang harmonya at balanse ng buhay. Upang mapanatili ang magandang daloy ng enerhiya at maiwasan ng malas, mahalagang alisin o ayusin ang mga sumusunod na gamit na maaaring nagdudulot ng negatibong epekto sa inyong tahanan. Number 1, ang mga naiimbak na tubig. Halimbawa, meron po kayong tubig na mga stock dyan, lalo na sa mga yung walang sariling kontador ng tubig o kaya naman kailangan nyo talagang mag-ipon ng tubig dahil laging nawawalan ng tubig sa inyong bahay. Pero, maaring magdadala ito ng malas kung ito'y iniimbak nyo ng sobrang tagal. Maaari din naman kayong mag-imbak siguro sa hanggang isang linggo lang. Huwag nyo na pong patagalin ng buwan or taon yan. Kaya dapat siguraduhin regular na ginagamit o pinapalitan ang tubig upang mapanatili ang fresh energy. Gumamit ng covered container para hindi ito pamahayan ng lamok at dumi. Kung may fish tank o indoor fountain, tiyaking malinis at dumadaloy ang tubig dito. Huwag hayaang may tumutulo o baradong gripo dahil ito ay sumisimbolo ng pagtagas ng kayamanan. Sa Feng Shui, ang tubig ay may malalim na simbolo at koneksyon sa kayamanan, enerhiya at kasaganahan. Gayunpaman, ang pag-iimbak ng tubig sa loob ng bahay ng matagal, lalo na kung ito ay hindi gumagalaw o marumi, ay itinuturing na malas dahil sa sumusunod na dahilan. Simbolo ng stagnation o kawalan ng pag-unlad. Ang tubig ay dapat dumadaloy upang mapanatili ang magandang enerhiya o Qi. Kapag ang tubig ay hindi nagagalaw o naiipon ng matagal sa isang lugar, ito ay sumisimbolo ng hindi pag-usad sa buhay, negosyo at oportunidad. Maaari itong magresulta sa mabagal na progreso o kawalan ng bagong oportunidad sa tahanan. Ang negatibong enerhiya o Qi ay ang stagnant water ay maaaring mag-ipon ng Qi or bad energy na maaaring magdulot ng stress, problema sa buhay at negatibong pakiramdam sa loob ng bahay. Ang madilim at maruming tubig ay lalo pang nagpapalakas ng malas sa enerhiya, simbolo ng nawawalang yaman. Sa Feng Shui, ang tubig ay konektado sa pera at kasaganaan. Kung ang tubig ay hindi nagagalaw o natutuyo sa loob ng bahay, ay maaaring simbolo ng pagkatuyo ng kayamanan o pagkawala ng pera. Ang tumutulong gripo ay may parehang kahulugan. Sumisimbolo ito ng pagtagas ng pera sa buhay ng isang pamilya. Maaring magdulot ng sakit at problema sa kalusugan. Sa praktikal na pananaw, ang imbakan ng tubig ay maaring pamahayan ng lamok, bakterya at iba pang mikrobyo na maaring magdulot ng sakit sa pamilya. Sa enerhiya ng Feng Shui, ang maruming tubig ay maaring magdulot ng pagkapagod, mabigat na pakiramdam at kawalan ng gana sa buhay. Hindi tamang lokasyon ng tubig sa bahay. Ang imbak na tubig na maling lugar tulad ng kwarto o pasilyo ay maaaring makasagabal sa tamang daloy ng enerhiya. Dapat ilagay ang tubig sa tamang sektor ng bahay tulad ng southeast area, wealth corner, kung saan ito maaaring magdala ng kasaganaan sa halip na malas.
Kung meron po kayong water storage, siguraduhin may takip ito at nasa tamang lugar sa bahay ayon sa Feng Shui. Sa madaling sabi, ang malinis at dumadaloy na tubig ay nagpapakita ng kasaganahan at swerte. Habang ang naimbak at hindi gumagalaw na tubig ay maaaring magdala ng malas, problema sa pera at negatibong enerhiya sa tahanan. Ako po mga ka-Clover, gawain ko talaga yan noon. Tapos gulat na gulat ako na hindi pala maganda yung nag-i-stack ng tubig sa bahay. Kasi noon po, nag-i-stack talaga ako ng tubig sa isa naming yung para bang urukan. Pero may takip naman siya at ganoon din po sa bottle ng mineral water. Yung ganito po yun po, lagi kong gawain yun na nag-iimbak talaga ng tubig. Dahil po kasi noon, nasa-shortage po talaga ang tubig sa aming tinitirhan. May araw po na nawawala ng tubig. Kaya dahil ako talaga is ready talaga ako lagi sa mga maaring mangyari, yun po, nag-iimbak talaga ako ng tubig at ang tubig na yun, inaabot pa nga po ng 1 taon dahil hindi talaga siya nagagalaw. Totoong totoo po yun. Sabi ko po sa inyo, sa dami ng mga bagay na hindi natin alam na ginagawa sa loob ng bahay, ay maaari palang magdulot sa atin ng malas. Dahil gaya ng sinasabi ko sa inyo, kahit po gumawa pa tayo ng maraming pampaswerte, tapos meron din pala tayong mga bagay na malas pala sa loob ng bahay, hindi rin po mangyayaring swertihin tayo dahil meron pong mga bagay na ginagawa natin sa loob ng bahay na humaharang sa daloy ng ating pag-unlad. Sa madaling salita po ay mga bad energy po or negatibong enerhiya po ang nasa loob nating bahay. So, nang malaman ko po yan noon, hindi na po ako nag-uugaling nag-iimbak ng tubig. Nag-iimbak man po ako, mga tig-isang timba na lang po na may takip, pero hindi ko po yun pinapatagal dahil nilalagay ko po yun yung tubig na yun sa aming aquarium. Tips ko po sa inyo ang luma pong tubig ng inyong aquarium, pag pinalitan nyo na, kung may aquarium po kayo, maganda pong idilig yan sa halaman kasi pang pataba po ng halaman ang lumang tubig ng aquarium. Dahil po sa marami po akong halaman, marami din po akong alam sa about po sa pagpapataba ng mga halaman. Number 2, mga regalong hindi mo gusto o gamit ng yumao. Ang mga bagay na may negatibong alaala ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya. Sa Feng Shui at iba't ibang paniniwala, ang pagtatago o pagpamigay ng mga gamit ng yumao ay maaaring ituring na malas o may negatibong epekto dahil sa mga sumusunod na dahilan. Naghahatid ng natitirang enerhiya ng yumao. Ayon sa Feng Shui, ang mga bagay ay may kakayahang sumipsip ng enerhiya mula sa kanilang dating may-ari. Ang mga gamit ng yumao ay maaaring may dala pang enerhiya ng kanilang kaluluwa, lalo na kung hindi pa sila mapayapa o may natitirang hindi natapos na gawain sa mundo. Ang pag-iimbak ng mga ito ay maaaring magdulot ng bigat sa emosyon, lungkot at negatibong enerhiya sa bahay. Paghahawak sa nakaraan or stagnation of energy. Ang pag-iimbak ng gamit ng yumao ng matagal ay maaaring sumisimbolo ng hindi pag-usad sa buhay ng mga naiwan. Sa Feng Shui, mahalaga ang daloy ng enerhiya o Qi at ang sobrang pagkapit sa mga alaala sa pamamagitan ng mga lumang gamit ay maaaring humadlang sa positibong pagbabago sa buhay. May mga paniniwala na ang mga bagay na pag-aari ng yumao ay maaaring nagdadala ng bigat sa pamilya, lalo na kung ang yumao ay namatay sa hindi payapang paraan o may hindi natapos na tungkulin sa mundo. Ang pagsusuot ng damit ng yumao, lalo na kung ito ay hindi nalinis ng maayos, ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya o malas sa bagong may-ari. Hindi dapat ipinamimigay ang gamit ng yumao na walang basbas. Sa ilang kultura, sinasabing hindi dapat ipamigay o
ipamana ang gamit ng yumao ng basta-basta, lalo na kung ito ay personal na gamit tulad ng damit, alahas o kama. Kung kinakailangang ipamigay, dapat muna itong basbasan, linisin o dasalan upang matanggal ang anumang natitirang enerhiya ng yumao. Ang pag-iwan ng mga gamit ng yumao sa bahay ay maaaring makaapekto sa feng shui ng tahanan. Sa feng shui, ang mga lumang gamit na hindi na ginagamit ay nagiging stagnant energy na maaaring magdulot ng mabigat na pakiramdam, lungkot o depresyon sa bahay. Kung ang gamit ay may sentimental na halaga, maaaring pumili lamang ng iilang bagay na may positibong alaala at hindi lahat ng gamit ng yumao ay dapat panatilihin. Ano ang dapat gawin sa mga gamit ng yumao? Linisin at dasalan ang gamit bago ito itago o ipamigay upang maalis ang natitirang enerhiya. Kung itatago, piliin lamang ang may sentimental na halaga at ilagay sa maayos na lugar. Kung ipamimigay, siguraduhin ito ay magagamit ng mabuti at hindi magiging sanhi ng negatibong enerhiya. Huwag panatilihin ang lahat ng gamit ng yumao ng matagal, lalo na kung hindi ginagamit, upang hindi humarang sa daloy ng swerte sa bahay. Sa madaling sabi, ang pag-iimbak o pamimigay ng gamit ng yumao ay hindi agad malas, ngunit dapat itong gawin ng maingat at may tamang proseso upang maiwasan ang negatibong enerhiya at manatili ang balanse ng chi sa tahanan. Kung may mga gamit ng yumao na nais mong itago o ipamigay o itapon, mahalagang gawin ito ng maayos at may respeto upang maiwasan ang negatibong enerhiya. Narito ang ilang feng shui at tradisyonal na paniniwala kung paano ligtas na hawakan ang mga gamit ng yumao. Linisin at dasalan ang mga bagay. Linisin ang gamit. Gamit ang insenso, asin o tubig na may dahon ng basil or balanoy upang alisin ang negatibong enerhiya. Magdasal o magbigay galang sa yumao bago itapon, itago o ipamigay ang kanilang gamit. Kung may pamahiin sa iyong pamilya, maaari ding magsindi ng kandila o mag-alay ng panalangin para sa kanilang kapayapaan. Tandaan, mas mainam na hindi itago ang lumang sapatos, unan o higaan ng yumao dahil maaaring magdala ito ng lungkot o negatibong enerhiya. Huwag itago ang mga bagay sa loob ng kwarto o ilalim ng kama. Ang paglalagay ng gamit ng yumao sa loob ng kwarto ay maaaring magdulot ng mabigat na pakiramdam o hindi maayos na tulog. Mas mainam na ilagay ang gamit sa isang maayos na lalagyan sa ibang bahagi ng bahay. Ang damit, alahas, relo o salamin ng yumao ay dapat munang linisin o dasalan bago gamitin upang matanggal ang negatibong enerhiya. Sa ilang paniniwala, hindi dapat isuot ang singsing ng yumao, lalo na kung ito ay mula sa taong hindi naging masaya o may mabigat na pinagdadaanan sa buhay. Pagsunog ng ilang personal na bagay. Kung kailangan, sa maraming kultura, ang pagsunog ng ilan sa kanilang lumang gamit ay paraan upang tuluyang makapagpaalam sa yumao. Karaniwang sinusunog ang mga lumang sulat, larawan o bagay na personal upang ipalaya ang enerhiya ng yumao. Paalala po, kung susunugin ang gamit, gawin ito sa malinis na paraan at may dasal upang maiwasan ang negatibong enerhiya. Huwag masyadong mag-imbak ng mga lumang bagay. Ang sobrang dami ng gamit ng yumao sa loob ng bahay ay maaaring magdulot ng lungkot o pagkakadikit sa nakaraan. Panatilihin lamang ang ilan na may sentimental na halaga at huwag hayaang maging hadlang ito sa pag-usad ng buhay. Ang mga gamit ng yumao ay maaaring magdala ng magandang alaala o negatibong enerhiya.
Depende sa kung paano ito hawakan. Ang tamang paglilinis, paggalang at pag-alay ng dasal ay makakatulong upang mapanatili ang balanse ng enerhiya at maiwasan ang malas o bigat ng pakiramdam sa tahanan. Lalo na po pagka bago pa po ang gamit ng inyong yumao, huwag nyo pong panghinayangan. Pero meron naman po tayong paraan para magamit nyo po ito. Alam nyo po, isang kwento rin po ito, ang about po sa mga damit, Sarili ko po itong experience at nalalaman ko po hindi ko po nilalahat. Dati po, ang hilig ko talaga sa ukay-ukay. Kasi bukod sa mura, mga branded po at magaganda pa, matitibay, Maging sa bag din po at sa mga ibang gamit sa bahay. Bumibili po talaga ako sa ukay-ukay noon. Relate po ba ang mahilig sa mga ukay-ukay dyan? Ngunit, meron akong isang kaibigan na napunta kami sa kwentuhang ukay-ukay. Dahil maging siya po ay mahilig din po sa ukay-ukay. At habang nagkukwentuhan kami, ay may nabanggit siya na sinabi din daw po sa kanya ng kaibigan niya. Na minsan daw ang mga ukay-ukay ay hindi po natin alam na ang may-ari pala ng mga damit na iyon ay mga patay na. Which is totoo naman po talaga na hindi po natin sigurado. Dahil ito'y kwento lang naman, kwento ng kaibigan ko sa kanya na nung nakabili daw siya ng damit na kulay itim, nang sinukat daw niya ay para daw siyang kinilabutan. Na para daw iba ang pakiramdam niya sa damit na yon, na samantalang lagi naman daw siya bumibili ng mga damit sa ukay-ukay. Kaya bigla daw nag-iba yung kanyang isip, kaya hindi na daw niya binili yung damit na yon. Kaya sa mga mahihilig po magbili ng mga ukay-ukay, nasa sa inyo po yan, go lang. Dahil yun lang naman ay kwento lang na pwedeng maging totoo. Ako po kasi gusto ko lang na i-share sa inyo kung ano ang aking na-experience. O kahit kwento lang. Kaya nung nabanggit sa akin nung kaibigan ko na baka ganun din po ang mga ibang gamit na nabibili natin sa ukay-ukay ay baka patay na po yung may-ari, ay dapat po nating dasalan kasi hindi po natin talaga masasabik. Para sigurado po tayo at linisin po natin ng mabuti. At baka magbigay sa atin ng bad energy ang mga nabibili nating second hand na gamit. Hindi naman natin nila lahat mga ka-clover, kaya nasa sa inyo po yun. Ganun lang po ang paraan. Kaya wala pong problema kung bumili po kayo ng mga second hand na gamit, lalo na yung mga damit. Basta gawan nyo lang po ng dasal kung naniniwala po kayo sa Feng Shui. Ito po ang maikling panalangin bago itago o suotin o ipamigay o itapon ang mga gamit ng yumao. Ito po, Panginoon, inilalapit ko sa iyo ang kaluluwa ni pangalan ng yumao o sa mga bumibili ng mga second hand na gamit. Sabihin nyo lang sa may-ari ng bagay na ito. Sa aming pagmamahal at alaala sa kanya, nais naming panatilihin, pamigay ang ilang gamit niya ng may respeto. Naway ang kanyang espiritu ay magiging payapa at ang kanyang alaala ay manatili sa aming puso ng may kasayahan, hindi lungkot. Basbasan mo po ang mga bagay na ito upang magdala ng mabuting enerhiya at hindi ng bigat ng nakaraan. Gagawin po natin ito ng mataimtim at may kasamang pasasalamat sa yumao. Tips ko po sa inyo, habang dinadarasal ito, maaari ring sindihan ang puting kandila o gamitin ang banal na tubig upang iwisik sa gamit bilang simbolo ng espiritual na paglilinis. Isa ko pa pong mahalagang tip sa inyo mga ka-clover, kapag itapon nyo ang gamit ng mga yumao, siguraduhin huwag itapon ang gamit sa gabi at siguraduhin maayos itong inililigpit bago itapon. Sa Feng Shui at spiritual beliefs, hindi agad malas ang gamit ng yumao, ngunit dapat itong linisin at ipagdasal upang hindi manatili ang mabigat na enerhiya.
Ang dasal ay isang mahalagang paraan upang magbigay galang, magpaalam at panatilihin ang positibong enerhiya sa iyong tahanan. Alam niyo ba po mga ka-Clover, ang dami ko pong alam na mga malas na bagay na gusto ko po sanang i-share sa inyo kung hindi niyo pa po alam. Pero hindi po talaga kaya nating ubusin sa isang video lamang. Kasi gusto ko po, pag nag-share po ako sa inyo at magbigay ng tips ng mga bagay, ay kompleto para maintindihan nyo ang lahat kung bakit. Na kung ano ang dapat nyong gawin, hindi yung nagbibigay po ako ng mga bagay na malas pero hindi nyo naman alam kung bakit. Hindi nyo alam kung ano ang kahulugan at simbolismo nito. Sisikapin ko po ang lahat na ma-share ko po sa inyo ang aking nalalaman. Dahil nga po sa dami ng mga pamahiin at kasabihan, para makatulong po sa inyo, para po gumaan ang inyong pakiramdam sa buhay dahil mahirap po ang may pakiramdam na mabigat sa loob ng bahay. Kasi po may mga bagay po tayo sa loob ng bahay na hindi po natin alam na pabigat sa ating buhay. Para maiwasan ang negatibong enerhiya sa loob ng ating bahay, sa pagpapamanatili ng balanse at positibong enerhiya sa bahay, mahalagang maging maingat sa mga gamit na iniimbak o iniiwan sa ating tahanan. Ang ilang bagay ay maaaring magdulot ng stagnant energy, malas o negatibong epekto sa ating buhay kung hindi maayos na inaasikaso. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga sirang gamit, lumang bagay na may negatibong alaala at mga gamit ng yumao na hindi na kailangan, maaari nating bigyang daan ang mas maginhawang kapaligiran, swerte at kasaganahan sa ating tahanan. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang intensyon at pananaw natin sa ating espasyo. Ang isang maliwalas, malinis at maayos na bahay ay hindi lamang sumisimbolo ng kasaganahan, kundi nagdadala rin ng kapayapaan at positibong enerhiya sa buong pamilya.